na aksidente sa kalsada tulad na nangyari sa pagkamatay ng mamamahayag na si Professor Lourdes Estella Simbulan. Ilang buwan na ring naipasa ng mababang kapulungan ng Kongreso ang House Bill 4251, batas na naglalayong panagutin ang mga nagmamaneho ng lango sa alak at ipinagbabawal na gamot. Pero para sa remate expose complainant na si Hiner, sana daw ay agad na maipatupad ang nasabing batas bago pa maraming buhay ang malagas dahil sa kapabayaan na din ng mga driver. Nababahala kasi itong si Hiner para sa mga commuter sa kanilang lugar sa Cavite dahil ang mga baby bus driver ay walang takot daw sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot bago bumiyahe. Kinakausap nila yung pinaka-dispatcher. Minsan doon na rin sila nagpapabiyahe ng Shabu. Tapos sa isa na sila nagtatawiran na yun. Pasok na sa loob. Tapos paglabas, magbiyahe na uli. Pabalik ng night. Yung nakikita ko, pagkatapos sila gumamit, kaya nauna ng sampa ng bus, parang karerahan na rin ito. Parang wala na ibang sasakyan eh. Parang sila lang. Para makakuha lang ng mga pasahero. Seryoso ang sumbong na ito ng remate expose complainant at sa tulong na din ni Hiner ay agad naming natunton ang terminal ng mga sinasabing mga nag-a-addict na driver. Unang araw ng aming surveillance operation sa may barangay Zapote sa Las Piñas City, nadatnan namin sa minibus terminal na ito ang mga kalalakihan na tila may hinihintay. Sandali pang nagmasid ang remate expose asset. Maya't maya pa matapos magipagmabutihan sa mga driver dito, ay inaya na itong aming undercover agent na gumamit ng droga ng isang nagpakilalang Ronald. Siya na ang aming subject, si Bus Driver 1. Sa masikip na kwartong ito, dinala ang remate expose asset. Matapos ay agad na inihanda ng mamang driver kasama ang isa pang driver na nakilala namin sa pangalang Efren. Siya na ngayon ang aming Bus Driver 2. Ang shabu para parnalya na gagamitin sa shabu session na iyon. At ito pansinin na habang nagaganap ang shabu session na iyon, ay isang babae na karga-karga pa ang kanyang sanggol ang deadma lang sa nagaganap sa kanilang lungga. Sa ikalawang araw ng surveillance operation ng remate expose team, ay nakilala naman namin itong si Bus Driver 3 o si Rene, na nooy naghahanda na pala sa kanyang pagbiyahe. At tulad ng inaasahan ay inaya na nitong si Rene ang aming asset na gumamit ng shabu. Kayo ang nagpauwa? Kanino? Jeffrey o kumuha? Saan Jeffrey? Diyan? Dapat ito sa kabila? Diyan? Rekta? Bagamat may peligrong dala ang pagbiyahe kasama ang mga adik na driver na ito, ay buong tapang na idinokumento ng remate expose team ang makabiyahe sakay sa kanilang minibus. At ito kitang-kita sa aming video kung paano makipag-unahan kasabay ang isa pang baby bus, itong si Driver 3. Seryoso ang kaso ng mga driver na nakuna ng surveillance video ng remate expose team na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. At para mapatigil ito, bit-bit ang ebidensyang video ay tinungo namin ng tanggapan ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board upang i-report at formal na sampahan ng kaso mga baby bus driver na nakunan namin nagsashabu. Sa paunang verifikasyon na ito ng remate expose team, lumalabas na isang Ronaldo Ibyad, ang operator at driver ng baby bus na may plakang DXE 328 na nakunan naming namamasada matapos gumamit ng ipinagbabawal na gamot. At dito na nakumpirma ng grupo na ito ang unang kaso na naidulog sa LTFRB kaugnay sa mga driver na gumagamit ng bawal na gamot bago mamasada. May penalty kami ron. Personnel nila ang driver and conductor. So,
sila ang mananagot doon kung magkaroon ng problema. Pero syempre, basically, criminally liable, personal yun sa driver and conductors. Sila yung user, di ba? Aminado naman ng opisyal na walang batas na umiiral para sa drug driving. Ngunit kanila naman daw itong inaaksyonan. Yun lamang ay kung tapos na ang isang aksidente. Wala pang batas tungkol dyan sa prohibited drugs na yan with regards to in relation to public utility vehicles. Pero meron tayong mandado tungkol dun sa no smoking. No smoking lang nga di ba? Penalized na siya. Much more ito dapat. Kasi ito, ibang klase ang takbo na ng utak ng mga tao at saka reflexes nila. May imperil naman yung masasubject sa unnecessary danger yung mga pasahero as well as pedestrians. Sa kabila nito, may panawagan naman si Ma'am Sonia. Kami ho ay nananawagan sa mga bus operators, lahat ho ng public utility vehicles, kamukha ng jeep, taxi, school service lalo na, lahat-lahat ho yan, pantay-pantay lang ang requirement na hindi dapat yung mga operators, binabantayan ninyo yung inyong, sinusupervise ninyo yung inyong mga drivers, particularly on the aspect of their health, their mental status. Sinubukan din namin kunin ang pahayag ng mga opisyal ng Land Transportation Office. Ngunit, nasa seminar daw ang mga ito. At syempre ba, para lubos na maintindihan ng mga inosenteng Pinoy ang panganib na dala ng drug driving, ay kumonsulta kami sa isang eksperto. Ang number one problema pagdating sa driving is reflex. Babagal at babagal yan. Yes, bukas ang mind mo, pero your reflex is slow. Magkakaroon ka ng tinatawag namin psychomotor retardation. And since ang kanyang pupil lumiliit, ang isang danger niya, nagkakaroon siya ng tunnel vision. Ano yung tunnel vision? Yung nakikita mo, palit siya ng palit ng palit. Let's say you're driving sa EDSA. It has an 8-car lane, no? Na wide na street. Pag nag-tunnel vision ka, makikita mo dyan 3 lanes lang. Yung nasa left and right mo, liliit na lang yan. Mawawala yung tagdadalawa na lanes. So, biglahan kumanan, kala mo wala, meron pala, salpok ka. Payo ni Dr. Umali sa mga operators ng mga killer bus, ipatupad ang 3 prosesong ito bago payagang mamasada ang kanilang mga driver. Una, ang dysdeadokinesis test. Pangalawa, ang finger-to-nose test. Yan may problema kaya sa kanila. At huli, ang head-to-shin test. At kung sa 3 prosesong ito ay makapasa ang inyong mga driver, tiyak na hindi biyahing langit ang kakahantungan ng mga ordinaryong commuters sa kamay ng inyong mga tsoper. Para sa inyong mga sumbong, sandang mga katiwalian, mga racket, mga modus operandi na nais ninyong i-booking ng Remate Expose Team, mag-log on lamang sa www.remate.ph at i-report ang anumang impormasyon. Dahil sa iyo, magsisimula ang pagbabago.